Lord. Amen. So, salamat sa panabuhay ng Diyos ay sa makausap pa natagaan na sa chance ng Lord na mag-fellowship together sa itong mga igsoon. No? Dili tanan ang ating ng chance na umata padaan daw. Alay, mabantayan niyo sa ito ang mga lantaw mo mga balita o maski sa Facebook. So, pila ka aksidente ang makita na ito. Mga aksidente na naghatag o way para itong mga katauhan na naa dito sa aksidente, dili na sila makamatapag pag-usap. In short, ibawi na sa Ginoo ang ipahulang sa ilaa nga kinabuhi. So we are grateful so on that we can still sing, we can still stand, we can still jump to the Lord, we can still come here in a house of prayer. Muna nga, we should always be thankful sa itong buhay ng Diyos. So this morning, before we start, ang iyang itanan sa Lord, let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, O God, for your presence this morning, O Diyos. Salamat, Ginoo, sa iyong pagpaminaw, O Diyos, sa mga pagdahil kasi mo, O Lord, ikaw lang, O Diyos, and O God, pagdahilon, Lord, na adlaw, O God, we pray, O Lord, ikaw, Ginoo, mag-bless this na pong Ginoo, O God, sa pulong, na pagpapinawin, O God, we bless. We pray, O Lord, that you will bless us with your wisdom, O God, in Ginoo, mahimo na mo, Lord, kapag ni Diyos, ang muang mga pulong mo ang ipaga, hatag na rin nga kadlaw para matapos ko sa pagkain. Ayon pa ng galit na Jesus we pray. Amen. So, before ko mag-start, share ko sa ako ang usapan na kita na ko sa post sa Facebook. Nagbasa siya Bible ba? Patanon siya. Although, scripted ko siya, pero sometimes, I don't know kung makarelate pa ko or masin pa ko dili kung yung makarelate ako. Kaya nagbasa sa Bible, dahil, sige sa tumatanan ni Lord, Lord, kung saan man yung pasabot, ano niya ang napulong? Sige siya basa, hindi siya kasabot sa pulong sa Ginoo. So yung ginawa, sige, yan na lang, yung butang yung Bible. Ang kaon siya, ligo siya, hugas siya, tunga-tunga sa iyang mga puluhaton sa balay, ikaw na siya gunong. Ngayon siya, mauna ito yung ipasabot ng Lord. Ako daw nakakita mo na nakakuan. Nakakuan na siya, kanang black na siya na person. English na siya. Pero niya nga, mauna ito yung ipasabot ito yung pulong Lord. Nag-gets na ko. Because sometimes, nakita nga magbasa ka sa Bible, nakita nga minaw ka sa pulong sa Diyos, pero sa hindi na ito siya masaktan kayo. Why? It is because, usahay, pagpapag sa Lord na ito na dili dayon nga mo tulod sa pangunahuna because the Lord is spiritual. The Lord is spirit. Then ato ang kaugalingon nag-process pa siya diya sa pulong sa Diyos to the point nga ikabot sa panahon mag-gets nimo masabtan nimo makayo ay nindot sa pulong sa Diyos. So this morning, I hope na samtang mamina ka sa pulong sa buhay ng Diyos, samtang muli ka sa pagsagsag sa kapangmalay, let us not just forget kung sa yato ang dungan karong kaputagan. Instead, ato ang pabalandungan ang ato ang pulong na makasunan na to every Sunday. So ato ang topic for this morning is about expectations. Isa yung nakadulog nyo ng expectation versus reality. Amen? Nadong naman na. Kaya nindot kayo, nantawang mo diha sa Shopee o sa TikTok, ang kanang image sa imo ang gusto paliton, kanindot ini. Palitin ka. Pagpalit mo, pag-abot, dili pareha sa usay mo ang i-expect. So, gisampalong ka sa realidad, nga tanan na makita ni mo online, hindi siya na nakanindot yun, pag-abot sa imo ang actual. Madumdum na lang ko na yung brother Trigil lang. Nag-share siya, naada mo na siya at nag-gitara. 700 pesos. No, pero din siya 700 pesos yung gitara.
Ito basahon sa ito tayo kung sa may naasa iyang description. Dito, nabasa din niya sa inalasan na part, miniature din siya. In short, gitara siya, 700 pesos, pero anak na sa kadamiya. Nakatong kung na-order pa to niya. Pagkabot niya, expect siya ako kaya ng gitara ba? Kanya mo ako tayo anak na kadamiya di ay miniature. Na naman, video, sa picture. Nabura po sa og dako ng taon. Bura po sa tinuod, kaya miniature is replica sa tinuod yun na image siya, o tinuod yun yung item. Like for example, kung nakay balay, hindi mo sila miniature, ang balay, hindi mo siya gamay clear nga balay, pero parehas ito siya itsura. Now, nakay mga expectation in life, so on, na pag-abot sa realidad, dito ta na sa palungan sa realidad nga, dili dahil inana, pabor sa ako ang yun na ang posible nga mo outcome sa ato ang di-imagine. So we have a high expectation in everything we do. Because Christians, we believe that with God, nothing is impossible. Amen ba? Amen ba? With God, nothing is impossible. So dako kayo ng expectation, nagsuon, na diha sa Ginoo wala din imposible. Kung mangayon ka sa Ginoo, ningon ang Bible, ask anything in my name, and I will give it. Pangayo mo anything, sa ako ang ngalan, o ako na siyang ihaka. But somehow, usahay we are overjoyed to the things in our imagination. But our imagination are just an image of something we desire, but we never knew what is the outcome when we achieve those things. Usahay ang atoa ng imagination mo yung naghapat sa atoa o sayop na perspective sa outcome na to. Why? Always na ay gitawag ko expectation. Amen ba? Kasi nag-expect na rin yung iguman o eskwela, makatrabaho o hindot ng trabaho. Amen. Mga students, high schools, college. Kasi nag-expect ninyo nga iguman ako sa kong eskwela, makatrabaho ko sa dako o hindot ng kumpanya. Ha? Wala ka lang nag-expect. Kasi nag-expect rin maka-abroad. Amen. Naiuban ako kay nila siya ng amot lang kung tinuod pag itong ilaan sa text message nito, tinuang siya doon, pero somehow mo siya usahay mo yung realidad sa ito ang kalimutan. Ang katong mga estudyante daw nung graduate na ko criminology, ang expectation nila mahimo silang pulis. Pero ang realidad, ako ba trabaho lang o as barangay. Ang uban graduate o education, ang ilang expectation is to be a teacher. Ang pending ang ilang trabaho, isa, tutor. Ang karon usually ang mga call center agent. Ang mga computer engineering, engineers ka ha? Muna yung pinaka-ulit. Kapag tayo mag-iswila pa ko sa computer technology. Ang mga engineering daw pag mo graduate, na-expect sila mahimong engineer sa computer. Pero pag-abot sa realidad, pag pang-apply na trabaho, yung nag-head ko na engineer, wala na trabaho para sa nila, nahulog nila na tibantay na lang sa computer shop. Joke siya, binuhang siya yun, pero somehow, there is a reality above that joke. Ano ba, dili sa iyo ni Sean mangitag trabaho. Now let me share you a Bible verse in John chapter 9, verse 1 to 7. Okay. As he went along, kinsa man siya?
This is Jesus Christ. So, tingnan sa tayo, as he went along, samtang nilakaw na si Jesus, he saw a man blind from birth. Kung saan nakita ni Jesus? Buta, ikan pa sa iya ang pagkatawag. In short, inborn ang iya ang pagkabuta. Wa na siya nakita sa kanatong bata pa siya. O pag-abot sa verse 2, nawata na ang mga disciples ni Jesus. Ngayon siya, his disciple asked him, Rabbi, who sinned this man? O who sinned? Insa man din nakasala, Lord? Kani natawag this man? Or ang iya ang parents? Nano man na pagpanganak pa ng sayadaan, blind naman siya. In short, utang na siya sa pagpanganak, Lord Jesus, teacher, rabbi, kinsa mang gyud oy nakasalaan niya. Siya, na bata pa, na pagpanganak, o ang iyang ginikanan, o na-inherit lang niya ang sala sa iyang ginikanan, o ang silot sa iyang ginikanan, maong siya ipanganak na bata. When we say, Jesus is in there, kung naa si Jesus katuhutan, and nakakita sa butang, sa gina-expect niya ito, Jesus. Doon nakita sa butang, kung sa gina-expect ninyo? Ha? I-expect ninyo ha? Ayuhon sa ni Jesus Christ. Because that is pinaka sa yun, pinasaptol, na kung naa si Jesus, there is healing. Amen? Okay, ito pala yun ang basa. Verse 3. Neither this man, yun si Jesus, neither this man nor his parents sin. Siya na tao, wala po siya nakasala, pero ang iyang ginikanan, wala po nakasala. But this is what happened so that the works of God might display in him. Sa tanong niya ang mga butangan na hitabo, aron mapakita sa Diyos ang iyang pagkagamahanan, pinaagi na niya tawhana. Verse 4, as long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. Verse 5, while I am in the world, I am the light of the world. After saying this, kung saan ibuhan ni Jesus, kung saan ang speed, na luwa. Pag naman niya explain sa mga disciples, walay nakasalaan niya, either siya o siya ang patuliya, o yung dinikanan, walay nakasalaan nila. Pero agi kay gusto sa Diyos, mapakita sa tanan, dahon, ang damanan niya ng power, hinahanglan niya mahitabo to display the power of God. Pinaagi aning blind naman. So ang gibuhat ni Jesus, kung sila tanan, wala akong nag-expect kanina mahitabo. Si Jesus ng luwa. Pagpagluwa niya, kung sa iyang gibuhat, he spit on the ground, sa gibuhat niya, made a mud with the saliva. Ang ilaang lugar igsoon, panagsara mag-ulan. In short, ang ilaang mga yuta, malakay sa natanan. Pero si Jesus, yang gibuhat, yang nang luwa siya sa yuta. O katong yuta nga naigo siyang luwa, iya ako siyang gihimo o lako. In short, dili lang sa nang luwa, yun yung kuha. Pag luwa niya, iya pa din ng masa-masa. Ano man? Dili ba na mapapap ulit yun ng laway o kanang balas o kanang abo. Diba? Luwa niyo mo, diba? Ang luwa na sa ibabaw sa abo. Hindi na siya masado. So si Jesus, yan yung kuha, kung iya ang gimasa-masa, aron mahimo siya, sa yung patangga, man. Or in short, lapo. With the saliva, at ito ang malapo, o sa ibuhat ni Jesus, he put it in the man's eyes. Gibutang niya ng lapo na nakailaway ni Jesus sa mata at kung tao nga buta. Unang matingala mo nga, mo tumuo ka ng mga pagtawal, ilud-an mo. Kasi rin nabasa ko sa Bible ba? No? Kanang tawalan mo, yun, ay yum. Yung lud-an eh. Hindi na kang experience sana. Napayo ba na mga bata, hinuton?
Nilutan-lutan na nasa yam-yam pa. No? So yung nakabasa na sa Bible, kita sa Jesus, bitaw ko, nato rin ginabuhat ni Jesus. Pero ayaw mo, basta-basta mo to o laing nga pamahagi. Kung laing nga tao mangluwa ninyo, dili sila sa sure na maayo mo. Kaya ang luwa nga time is Jesus Christ, which is the Son of a living God. Amen? Igsoon, kung mangluwa ka din natin, putang sa inyong mata, dili kaayuhan sa inyong mata na makuha ninyo. Sore eyes. Sore eyes ang makuha ninyo. Madumdum na ko ng tambal. Haplas ng tambal. Sa pwede ni sa imnon, putang lang sa tubig. Ayan, imnon mo siya, maayon mo. So, pwede po na siya sa mata. Pwede po na siya sa mata. At kuya ayan, patulog na siya sa iyong mata. Kaya radiation mo sa computer. So, ikaw naman, so ayos na. Nipupula na iyong mata. Dito kita dito, basta-basta mong pato. Kinahalan niya na observe. So, ang mga disciples, nagkakaroon ng Jesus. Di kami pagpangluwa si Jesus. Yan ang iyang luwa, iyaan ang giporma of man. Iyaan ang masa-masa. Imagine mo, parang bata pang ganin nga magluwa, tapos iyaan na sa iyang kamot. Tukot na ganyan. Gibutang pa yun sa yuta, di kumukupot si Jesus, gibutang sa mata sa buta. Kunya, ang expectation lang sa iyang mga disciples, ayuhon ni Lord ang buta. Pero ang realidad sa proseso sa pagkaayo sa buta, wa nila gi-expect nga adto nila. Amen? At first, katong nag-start kami ni Mrs. plano nga mag-baby. Sige ko na, sige ko si Mrs. Makaya na rin na. Kaya rin na. Dabang lantaw siya sa mga videos sa mga anak. Nabulot siya sa titulo, kaya rin na. Pero pag abot ka sa realidad, nanana siya sa actual na siya nag-labor na. Usara mo ang istorya na pagpaglaman. Last week na ito nila. Dili na yung mga anak. Dili sa iyo mga anak. Ito okay ra. Ano man? Ang expectation na to, nasa tumoy. Amen? Ang expectation na to, nasa output. Iguman ang eskwela, makatrabaho mo. Mo na itong expectation. Pero ang tunga-tunga sa proseso, wala ko i-expect zone. Pag ako na kong Cebu, akong guna-huna, pag-apply na kong Cebu, mag-apply ko call center agent, pag-apply na kong call center agent, pag-trabaho ko, kung problema na lang ngayon, is ako kapapuntahon akong bilar. Mura na yun na ako. Ano man, ang ako expectation, ang output lang. Pero dito ko isang padong sa reality, na kung mag-apply ng katrabaho dito sa Cebu, dili tayo ka mag-apply o usa ka kumpanya. Usa ka tibok adlaw ka maglakaw sunod sa opisina sa call center, mahagbong na pud ka, ignorant ka, kawagan na lang ka mo next week. Ato na pagaglaing kuan opisina sa call center, ngayon na sila nga ay wala ka pasang sa interview. Ato na pud sa laing opisina sa call center, daghan nga nagpalay na mga call center na o kana imo applyan. Dito ko kayo ng lisura man ay mga apply ay. Nahurot akong English. Kahit baka kita na mga pagos, nangahabong mo, huyog na dito na probinsya, pero sa dito ako na yan, huyog na kita, dito na po sa unahan. Pag ako sa unahan na dugangan na po mo, kaya na ako dito, naapoy na habong, asa mo sunod, dito ni sa Mikas, alam huyog ni. Ano man, dili inana ka sayon, ang pagpapang-apply. Huwag ka na nabutang, wala na nato nag-expect because we expected. Na once mag-apply ta, ang imuang diretso ngayon na ang output. And when Jesus was in there with the blind man, they expect na si Lord ayuhon ang buta. Amen? Just as what we expected Jesus will do. Pero wala nag-expect na ang pamaagi di ay ni Jesus that time to heal the blind man is through his saliva with a little bit of blood, with a little bit of lapo, o hilog niya na sa mata sa buta. Ang mga disciples, wala nakabalo sa iyong reaksyon.
Pero for sure ko, ang buta, wa yun ko siya kabalo. Isa yung nag-expect na nakabalo ang butang alaway dito yung butang sa Jesus. Siyempre, wala. Buta ko siya. No? Pag butang ni Jesus sa glapok sa iyong mata, kung sa ikiingon ni Lord, the Lord commanded niya, go, he told him, wash in the pool of Siloam. Ang Siloam is, translation niya from Hebrew is sent, or padulong, o ihatod, o padulungan. So the man went and washed and came home seeing. After niya ibutangan ni Jesus o glapok sa iyang mga mata, gi-orderan sa ni Lord, lakaw, ato dito sa pool sa Siloam, o hugasin ng ang mga mata. Wash in the pool of Siloam. Ignabantayan mo igsoon, that blind man never knew that that was Jesus. At first, wala ko sa kaila. Later on, basahon niya yung whole verse, dahil mo matuan na nakadupog lang siya na ang ngalan di kay ato niya na ayo sa iya is Jesus. In short, si Jesus that time, dili pa kaila ang blind man sa iya. But if you notice, it's on. The blind man, although wa siya kaila ni Jesus, but when Jesus said, lakaw o i-wash in ang eyes, nito siya wala. Nito. Brothers and sisters, let me remind you that when we have something we desire, something na ito ang gusto ma-achieve sa kinabuhi, something na itong ginapray ni Lord, there is always different ways sa paghatag ni Lord sa iya ang mga prayer. Kaya ito ang mga desire. Sa ito ang mga gusto ipangayok niya sa tungkol na Diyos. If you remember na itong bleeding woman, kasi nakadamdam itong bleeding woman, naligan tayo crowd, nanikamang yun siya, siya na makahawid lang ko maskin sa sit-sit sa sanina na Jesus maayot. And the time niya gahawiran niya ang sit-sit ni Jesus sa sanina ko, instantly, naayon siya. Wala siya i-pray ni Lord. Wala siya gitapuhan o laway ni Lord. Wala siya gitapuhan o laway with lambot ni Lord. Pero instantly, naayo ang babae. Now, pag-abot ko rin sa blind man, there is another turn, another way before we achieve those output nga po ang gina-expect. Number 2 is that we have to obey the Lord. Now, time that our faith will make our prayer happen instantly. Kung kasakit ka paggabi and you pray, Lord, heal me, Lord, because I want to go to church tomorrow. Pagkaugma, naayo ka sa Ginoo instantly. But there are times na mga Lord, I want to be a good preacher. I want to be a good worship leader. I want to be a good divine service leader. I want to be a good drummer. I want to be a good guitarist. No? Dili na siya instant ang mahitabo dayon. Because number 2, kinahanglan na to i-obey ang sugo ni Lord. Just like the blind man, giingnan siya, after niya ditapuhan ng lakot ng mga mata. Nga wala nilang i-expect na inato ang proseso ni Lord, ni Jesus. Ato sa pool Siloam upang hilamusin imong nawong. O pag-abot
Sa ura-urada nga nituo ang blind man, the blind man came home seeing. Nakakita na ang blind man after niya ang di-obey ang sugo ni Jesus Christ. Now, maybe ikaw na ka, na naman nga tinani mo yung way ni Lord ano nga buta. Not just ano niya nga buta igsoon, nga wala nang expect ang mga tao sa way ni Lord Jesus Christ. Let's open our Bible in Mark chapter 8 verse 22 sama sa 25. So, ang mga disciples and Jesus came to Bethsheba, a Bethsaida. And some people brought a blind man. Nangayo si Jesus ano nga tayo. O nasa idala nga blind nga tao diya ni Jesus. O nanghangyo sila ni Jesus nga Jesus touch him. Diba? Kung saan i-expect sa mga tao para maayo ang blind man, ilang expect nga? I-touch siya ni Jesus. Mao na yung expectation sa tao na nagdala ang blind man ni Jesus. Saan dito ko? Verse 23. He took the blind man, Jesus, yang ikuha ang blind man by the hand and led him outside the village. Kung saan ibot ni Jesus? Sa ibot ni Jesus. Pwede ko na magpasa ko sa pag human dala ni Jesus outside sa village atong butang na tao sa ibot ni Jesus. When he had spit on the eyes man. Katong galing nga, nangluwa siya dito sa lapok ug iyang gihimog man, anak niya gipahid sa tata sa buta. This verse, nag-ingon, directly, giluwaan ni Jesus ang mata sa buta. Kung saan mo i-expect sa tao? Lord Jesus, touch him. Maura i-expect sa tao. Hawin lang siya o Diyos kung maayo siya. But the process is not like that. The way ni Lord is not like that. The way ni Lord is something unexpected. Kung sa gibot ni Jesus, nangluwa siya directly sa mata sa buta. Then, he put his hands on him. Jesus asked, "Do you see anything?" Namuta na si Jesus sa mata. Nakakita ba ka o masking unsa? Sige, padayon ka. Verse 24. He looked up and said, "I see people." Pero ang problema lang, they look like trees walking around. Ugaton siguro ni sa video ba kayo? Look like trees man. Niyon si Jesus, masin siguro wala pa siguro penetrate ang laway ni Jesus sa mata. Once more, Jesus put his hands on the man's eyes. Ibalik o butang ni Lord ang kamot niya ni Jesus Christ sa mata sa buta. And then, his eyes were open and his sight was restored and he saw everything clearly. Now, let me remind you again. So, when we have something that we expect the Lord, usahay ang atong expectation will not in line in the reality of God. Usahay ang atong expectation na, Lord, mangayo ko Lord o wisdom. Pero before na ihatag ni Lord ito mga wisdom, kinahanglan di ka mahakbog. And kanang butang wala na ni mo expect. Na yung ba ni mo take og exam sa licensure exam. Usahay dili pa sila makapasar dayon. Ano naman? Because that is the way of the Lord. You are expecting something great, but the Lord is planning for you is greater. We are expecting that the Lord will provide all our needs. But before that
happened, the Lord wanted to show His greatness in our life. When ako din, before ko congratulate si Brother Topet sa iyang baptism last Sunday afternoon. So, congratulations, Christopher. Always ako ginaremind ni Christopher kapag nag-baptize. But after sa imong baptismo, this is just the start of your journey in Christ. And when I said it is the start of the journey, pasabot ana, wa pa ka naabot sa point na maglisod ka diha sa pagpili ni Christ because sa kadaghang problema nga maabot sa imo. And that is something that we less expected sa pag-follow ni Christ. Mo bitaw na ang Bible ni Kingon nga kung mo-follow mo sa kuha, dili lang mo share sa ako ang glory, pero mo share po dapat sa ako ang suffering. Why? Because kita ganahan tayo sa may output lang. Kung sa ganahan tayo sa kinatapusan lang. Pero the process is the reality. The process is not the expected things that it should happen. Just as Jesus uses the ugliest part of our life to show His greatness over the weak. Usahay isuon may Lord, nag-isuon na kay Lord. Then nanday mo pakita sa Lord ang tabang because God knows wala na kailangan dagangan isuon. But as long as you don't acknowledge the help of the Lord, then you will have to struggle it all by yourself. Anong kinahanglan man Lord na mo experience niya? Simple. Because that is the part of the process. If you are playing basketball, ang mga basketball player, wala na sa nahimong greatest of all time. Wala nahimong maayo ang isang basketball player kung wala sa miagi injury. Tanan nga mga basketball player na maayo, wala na sa nahimong maayo kung wala sa miagi sila injury. And that part sa ilang life, dinis lang hindi mo dula. Dinis lang hindi mo buhat o mga butak na mga butak. Dinis lang hindi mag-exercise na naman because injured sila. Hinahanap na nila magpaayo. And maski pagkalang na mga butang na hitabo, dili nagpasagot na na-stop ang nila ang journey pagka maayo nga basketballista. But instead, it is just a part of the process na wala nila i-expect. Just how the basketball team, muhire sila ang basketball player, ay, ganun si Christopher, hayron ako ni Chris sa Chicago Bulls, kay maayon na siya modula. Pag-practice pa lang nila sa Chicago Bulls, na-injury si Tupek. Kunya na bariya na siya o 1 year na contract. Lugi. Pero it is part of the process. Why? When the time na maayo sa iyang injury si Tupek, ang iyang courage na mas mahimo pang maayo will double. Pag nang-apply ng trabaho na natangtang ka sa trabaho, kaya agi ang imo ang na-kontra is manager. Unang trabaho kay kontra ako sa manager. It is part sa ato ang pagpang-apply ng trabaho, but it is not something you expect. We expect something na igsulod na itong trabaho, mas lumiko ko dito, kaya wala ko yung kaaway. Ako, amigo, ako mga boss, kaya rin dili ko nila tungtan. Pero in the process, sa ato ang expectation yung mahimong nindot ang atong pagpanarbaho, tunga-tunga anang naa sa proseso igsuon, diyan mo makita ang realidad. Dili ka na i-expect na to mo align sa ato ang gusto. Remember, the blind man wanted to see. Pero now na to tayo, that blind man never asked Jesus to heal him.
Katong buta, nagibuta ang lapok ni Jesus sa mata, wala yung part sa Bible nga nag-ingon, niduol siya ni Jesus o nangayo siya o tabang ni Jesus na, Lord, gusto ko makakita. Tama? Nakita niya sa Bible to? Balikan na to. Itong previous na verse. Pakala. Lahat, atas pa. So, basahan ito balik. While, di balik pa. Okay. As he went along, sampai naglaro si Jesus, o saan ito po? Nakakita sila o buta na tao. Ang disciples na mutanan ni Jesus about atong blind man. Pero ang blind man, agi kay buta siya, wala sa kakita na naabot si Jesus o iyang mga disciples. Amen? Ipadayon na to ang verse. Next. Nag-explain si Jesus about sa gipamatanan sa iyang disciples. Verse 8. O nag-explain si Jesus sa iyang mga disciples, pag abot sa verse 5, verse 6. Pag abot sa verse 5, nahuman sa explain sa iyang mga disciples about atong blind man. Pero pag human nga explain, ang buta ba ni doon ni Jesus wala? Ha? Ang buta ni doon ni Jesus wala? Wala ang ingon ng Bible na ang buta ni doon ni Jesus gusto siya maayon. But instead, si Jesus nang luwag dito sa ground o iyaan dahil nang iputang sa mata sa buta. Di ka masaka na. Igsoon, sama rin na sa to igsoon. We have something that ako ang desire sa akong heart. Wala yung buta ang gikan sa pagkabata na wala nag-desire makakita. Pero wala nagpasagot ana, igsoon, na kung wala mo na giingon ni Jesus Christ, dili makabalo si Jesus Christ ana. Na kung wala mo istorya ni Lord, dili makabalo si Lord sa desire sa imong heart. Maski pag wala istorya ang buta nga tawo, gidiretso ra sa og hilog ni Jesus sa iyang laway na nalalapok diha sa iyang matang naman. Kabalo si Jesus kung unsay gi-desire sa heart sa blind na person. And when the time comes, ang atong laki nga napatangan og lapok sa iyang mata, maskin pagwa sa kanila ni Jesus Christ at first, pag-ingon na Jesus Christ, adto dito sa pool sa Siloam o panghugas. Maskin ako siguro, iginanaon ko, utak ko, ginakuhan ko, lapok sa akong mata. Ang number one akong buhaton, masok ko. Ano man? Usa ba rin butang sa akong mata? Friends pa? Ano naman kung magpaka magsugo na kung bato ko dito sa pulong Siluwang. Butang na galing ko, iyo ba yung magsugoon pa ito dito sa pool, nag-riso din kung lakaw pa sa rosary. Pero instead na mag-complain ng blind man, buhat niya ang order ni Lord. And when the time na nag-order si Lord sa iya, at dito iyang dibuhat. And what happened is the miracle of the Lord. It's the great power na na-display pinaagi at ang buha ng blind. And just like what kasahan ko sa Mark 22:25. Ipatuloy siya panayon ng basa na naman. Pag humanong kaayo sa blind man na giluwahan ni Jesus sa mata, niyo si Jesus, ayaw kaya mo o pagsaba-saba ako kani. Pero agi sa kalimpay at buta na giluwahan sa mata ni Jesus na naayo siya. Iya ang ipanabing sa tibuok village nga siya naayo agi ni Jesus. Agi sa gahong nga naa ni Jesus Christ. Some part of our lives so we might think that everything will run smoothly, then suddenly unexpected happen. Na-expect na maayo ang dagan sa itong pag-eskwela, kung ato nga sa itong pag-eskwela na ay unexpected mo na itabo. Oh, Lord, wala ka po nimo na-inform.
Tuwa-tuwa sa ato pag kinabuhi, tuwa-tuwa na ay biglaan na pangyayari, wala na pag-expect. Lord, wala na po mo na inform daan, Lord. Nani diya ay uwang kadangatan. Naiuban sa iyo kayo, mga bata pa, nagninyo na. Pero ang sila pininyoan, wala sila ilaw tayo na diretso na sa nagninyo. Wala nila expect na tuwa-tuwa silang kaminyoon, maglabayan na din sa plato. Maglabayan na din sila o silang patara tinidor. No? Ang pulis nga akong nakasuri yan yung sa sir mo, ako makigulag na dito sa masawa, sir. Yung ano man, patay kusog ba kayo mamunog plato, sir? Kung ako expect na hinani din isa tayo sa mamunog plato, igulit ako lang niya, siyempre, duty siya. Gabihin na mo ulit, pag abot ako, no? Punod ako sa plato, flying so, sir. Woo! Eh, sa 3 years naman mo minyo. Ngayon karon ko magkamureklamo na musot ko mo plato yung asawa. Ngayon sa matay sa loob no, una sir, makalipay pa mako. Nagkadugay, nagka-hunter man. Ibulit kayo ko. Ano ko no? Mukha ka naman karon. Bulan dito sila. Wala niya di-expect na tumatuwa na sa ilang kaminyoon. Mabot ang point na kaminyoon na mag-struggle sila sa ilang marriage life. Wala po nag-expect ng pulis na, okay ra. Kaya na lang ko likayan sa ng plato. Kay love na po siya. Wala po nag-expect ng pulis na magkatulay na magka-hunter niya ang asawa. Bulsahin na si siya. Salamat sa Ginoo. Karon katong pulisan igsoon. Dili na siya mabalaka. Kay di na sa kagasto. Kay ilang plato, ilang ang i-convert of plastic. Hindi na mabuak. So, sakit yung mga ganyan. Ikaw, hindi ako sa. But remember, so, that this blind man wanted to see, but never asked Jesus to heal him because Jesus was wala sa kailan Jesus. Yung basahan ng tibok verse, tingnan mo siya. Ang kapag na-adoption, ang iyakang ngalan is Jesus. In short, wala sa kailan Jesus. Yung isa, ang akong nahibalaan, siya prophet. Meaning, wala sa kailan Jesus. Just like sa tuwa ito, Jesus knew what we needed. And Jesus is working in ways that we don't usually see or expect. Sometimes, mangayon the Lord of money, God give us strength. God, Lord, gusto ko Lord na mag-graduate na nai-nindot sa trabaho. Pero ang ihapat na Lord mo, dili nindot sa trabaho. God give you wisdom. Ang katong utang ang tao, anong libos, ang pangayon niya ni Lord, o maskin katong blind man, katong beggar na nasa gawas sa temple, naniingon ni Peter na, nagaya ko maskin silver lang or sa mga kwarta. Naniingon si Peter, silver is gold I don't have. Wala ko maskin silver, wala ko yung gold. Pero na ako'y something na may hatag ni mga na o heal siya, pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ. O nagpuyog sila sunod sa kanila. Dito sila na-praise ni Lord. Sometimes, ang ito ang ipangayo will not always be something na ihatag ng Lord. Because nasayon si Lord, na ang ito ang ipangayo is something greater. Kalinog. Thank you, Lord, for protection. Now, let's continue. The Lord wanted us to get something na wala na to i-expect. God wanted us to have something better sa kung saan ato ang ipangayo. We should always remember that maskin magkinaon sa igsoon, we should trust the process that God gave
us. Lord, wako kabalo Lord nga nang imo kong ipaagi aning niya nga sitwasyon, but I trust you. Lord, wako nag-expect Lord na samtang nang niya ako ang ipangayo di mo kanili ako agian, but Lord, I trust you. Lord, dili manggaling Lord na ako ni makapot o Diyos, pero kabalo ko Lord na ikaw Lord na ay i-prepare sa ako nga mas better. And Lord, for that, I will trust you. We should always remember to trust God's process. Because after the ugliest part of our lives, a command will be given, and that command will okay. He will command us something for our situation, and if we obey to Him without question, sama atong blind man, wag siya yung pasiningon na siya na, sure ka Lord, wag siya pangutanan ni Jesus. Kung sa kibuhat niya, nidiretso siya obey, niyato siya sa pool of Siloam, and nagwash siya dito sa iyang mata, o pagkahuman na ayaw siya. If we can do that, carrying and obeying the Lord's command without question, and the things that we desire will be granted. One ninyo in the Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. O tanan shall be added unto you. Ako ngayon mga pagpalindog. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for the message in yatag sa mga karon this morning, Lord. We believe, Lord, na mas ipamangugad sa amo ang mga ipang-expect na mga butang ng Diyos. Sa mga ipang-expect na mo, mga ipang-pray na mo, Diyos, na makapot, ma-achieve na mo, God. Lord, we don't know the process of that. You have the plan, Lord. You have planned everything, Lord. Sorted everything, God. Lord, we pray, God, that as of this moment, Lord, if amo ang plano, O Diyos, magkahimong hindrance sa imong plano, O Lord. Because we wanted a life, Lord, that is very smooth and is very easy, O God. If we are, if nawala ni O Diyos, diya sa datan sa imong plano, O Lord, Lord, we pray, O Lord, that you will bring us back, O Lord, to the plans that you have for us. We pray, O Lord, ni kong Ginoo, magadala balik, O Lord, sa mga nasakto na track sa Diyos. Lord, we might wanted, O Lord, to achieve something great in the world of God, but masayot to be, O Diyos, that your plan is greater than our plans. It is just the process, O Lord, na masahay, O God, mahandok ang tawhanon na bahay, O Diyos, sa proseso, O God. But Lord, we are here, O Lord, to trust you, O Lord, sa iyong mga plano, O Diyos. Just like the blind man, O God, give us command, O Lord, and we will follow. Give us command, O Lord, and we will obey. Lord, salamat Ginoo sa imo ang mga pulong na imo ang ginipay. Everyone, Lord, that everything that we expect is not the reality. Because the reality, O Lord, it is only you who holds our future. It's only you, O Lord, who holds our life. It is only you, O Lord, who holds every thing, O Lord, na mo ang desire. Salamat, Ginoo, because you have given us the desires of our heart, according to your riches and glory, O God, through our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen.